na nakakasingusar rin the purposely for our clean and green activities in the barangay or anything that has to do with the solid waste management program in our respective barangay. Karena ini pagpangalaon tayo, awag si mundo tayo, kurang tayo sa kwarta. Kasi ang trabaho tayo at nagkaroon si kwarta tayo sa barangay. Especially, nung ma-approval siya 70%, dinagtaktan si Gaya. Yes, 20. Ay, hindi mga training na tayo. Diba kabigat kayo namin na po. Ijay barangay niya po, inaramid ko, kagkaduak yung treasurer ko, and then one kagawad. At puro kami, 7 purok. Apay nga kagkaduak po, dati purpose ko, home visitation button, kung kamusta ka ako. Tapos, and then, update ako mo 30 census. Sa uri nagpa-census at kagkagawad per purok. Hanya correct na ganito ng census at NSO census, ginagawa din ng census. Makita kayo na ganun kahanda ka maalan. Iso nga agad update at house to house kami. Sunsun, amin nga sunsun, kagamin niya may, ayan may isa ka balay, may isa ka kwarto, may isa ka pamilya, kasi suksukon niya amin nagigay. So there are, so nga, balisalutin purpose ko, hindi, kampanya, then, at home visitation, at kumusta ako na ito, kasi problema ta, kasi kung punong barangay kami na ako, tikas lang kamas na, kas lang mas authority, at ubiti niya tao. So matataw kapag gano'n, baka makabayad kapag kayo di barangay, kung may tagusan ako di barangay, niya bayad. Kasi, so dapat kumapo 70% kasi siya. Yes, Benji and siguro ito na malalawagan tayo, may we know the final position of the Treasurer's Office. Napay nga handa kayo DJ propose na 70-30 because possibly na justification. Nanda tayo man, kung mga-councilor na talaga natin intensify collection of household share, 80-20 kumahan. Because under 1903, klaro magkaroon tayo ng take charge of kinabubulok in our respective barangay. I was informed, I don't know if it's true, na denied ka nun, DJ propose sanitary engineer kaya lang siya. Denied ka nun after discussion. Nadama pwede na po from reliable source. Dapat problema di siya in my Mr. Oro di barangay ko di ka mabaga na nga, sir, i-contain mo pa ilaan, di nabubulok mo. Baka darapan ka kayo. In other words, it's very alarming. If several barangays already asked to contain the nabubulok because there's a problem. Benji, before that, sino nga Mr. Oro? Hindi ngay at agency, Setmo, baka na kanya, sir, kung may hindi ko matawanan titulong yun, hanga na nag-corri, yung proposal na EFL. Mapakitambatan ko, madiging mawalit ang nabubulok. Imagine ko, baka talaga sir, listahan na nga, i-continue, di nabubulok ko na. Ang problema niya na kung saan nilang tira kung pakitambakan kami di nabubulok. Yung problema naging barangay na pakitambakan na. But beside that, I jokingly, talagang I am sincerely by saying, okay, nga pala 80-20. Because in the 80-20, later on, the barangay will be given the burden that they will be taking care of their own nabubulok. I think it's not far from reality. They are not telling us that we will take good care of the nabubulok. What happens to other barangays who cannot contain it? So, gawa din mo, justification, the treasury, no, abay nga, matita DJ 70-30 per time being. Mr. Ruben will explain in detail yung mga expenses ang CPO in the garbage. Uwain tayo Let us wait siguro. But, anyhow, yun lang ang kitigat opinion ni CCT Treasurer's Office. Hindi o may na-affect yung opinion ng CCT Councilors. Diba sa may salang tunod lang natin, it will go back to the one way for discussion. So what we are requesting is 70%, but we have to take cognizance of the comments of the city treasurer. Kajay ma'am, tako, hindi ka Jay Mike. Kajay, talwaran, tako.
Di last ko, 20 lang ah. Ah, 20 lang ang panahon nila. Siguro kita pa yung ako yung bigay. So, 20 lang tayo mo kayo. Komo. the rest Bayan na ta, nakakala rin. and like all the expenses, yes, like management study. 25 lang And here is the part of the management study. Dinali naman yung likidad. Kaya nga na dito. Dati siya na ako po ito. Although we cannot use a figure naman, no, talaga ada responsibility sa barangay. Kasi pa ada pa 103. As of now, dakdakkel na talaga is the responsibility kailang sa city over the management of the day. In later years siguro, na mag-transfer talaga si management to the barangay, siguro, natin na dumakal sa share iti barangay. Yung as of now, ito lang pagsasaltaan kayo ako is the collection. Di kailangan si adaptoy administrative order nga pagpatulungan si city iti barangay in the collection of the household garbage fee. Di kailangan. And one requirement was for the barangay to submit a household census. As of today, there are 8 barangays who have submitted the required household census. Among them are Ruacan Apugan Barangay, City Camp Proper, East Modern Site, Middle Quirino Hill, Camp 8, Kiak, Ferdinand, and Lower Rock Quarry. Dito lang ako iti nag-submit pa ilaan iti household census da. So thank you kadagi nag-submit sa nung ma-determine ni ma-determine na incentive. Now, Ano lang, out of 120. only 70 barangays have been deputized by the treasurer's office. Meaning, Ayan na, again. 58 barangays are not yet collecting for their garbage fees. So, awan pulpulot iti, mapankan niya yung uray sa expression, dahil yung 58 barangay. As of December, our office has already credited your garbage fees here in your bank account. Sige, babagagan na ada sinapanan di bank mo data. May credit me this year dan. They think it's treated as trust fund. So, inya direct so yung nakasabulan for your management of garbage, nagaramit kayo lang si resolution or project proposal, direksyon nga mailito UDI at disbursement na anin yung mag-na-deposit ng project. Diba? So, di kaya niya unay-unay dagyanan pa na alcohol kolekta at pa-deputize kayo na si Treasurer's Office. At that's what Hindi pa pa eh. Good morning po sa inyo lahat. Simple lang po ang tanong ko kasi tanong po ng constituent na siningil po. Ma'am, OR daw, official visit daw ang ginagamit namin. Bakit po walang team number? Yun po ang tanong ng ano rin po. Gobyerno din po ang nagtanong po. Ano? Team number daw karo din. Team number? Pa, the team number din national government. Yeah, government. Good morning, speakers. Kasi official receipt tayo ako, it is a standard form being printed by the National Printing Office. Like, basically lang iti authorized printer of all government forms. So then to make that, although it is personalized to value city, in request tayo na personalized, basically itsura na di form na authorized by the government to be printed. Just so the official receipt of all government officers. Yes, iba kayo, especially constituency. I want the prescription of the placing of the scene of the city.
sa government. Yes, Jonathan. Clarification lang ma'am kasi sa amin na makolekta kami ng garbage fee pero under-process pa lang yung household pa namin. Then, so meaning wala pa kaming hindi pa makikredit sa account namin. Credit na yung 30%. Although wala pa Pero kami. hindi ka nakakompute ng incentive dahil wala kami basic. Yung basic 30% na ibigay natin. So, hindi pa namin pwedeng i-release kasi wala pa yung specific sharing na yun na specific na account na yun. Pag pumunta na sa bangko nyo, pwede na ninyong gamitin with an approved resolution or project proposal kung saan ninyo gagamitin yun. Ayos pa kami sa 1811 yung regarding sa mag-ahaya ka ng buwan. Tanot, hindi pa yun magiging talagang clarification na hindi clear kasi kung magiging double compensation, let's say, additional na naman yun. Additional employees. Personnel. Additional employees. Personal. The additional sweldo. Hindi mo na lang yung sweldo na mo from that. Pwede ba yun? Kasi common understanding kasi nakikita na kasi mag-hire ka ng parang clean and green pang sweldo niya na sweldo niya, diba? Thank you. Yung sinabi niyo na increase mo yung allowance ng tanod, halimbawa Pero dun sa resolution, parang ang source of fund mo, dalawa. From the general fund and from the trust fund, yung sa garbage collection. Pero dadaan sa yung regular budget. Good morning po sa lahat. Tanong lang po kasi ng mga kasamahan ko na nag-budgetize na. Ano daw po ba ang penalty ng hindi magpapadetutize na barangay? Kasi as of we heard a while ago, mga 75 lang daw po yung nagpadetutize. Meron daw po bang penalty para lang? Thank you. Better pa na, collect tayo. Wala yung Then ma'am, for example, bigay-tikas lang nada kami dyan. Awan ha kami nga may kaniti share. So, mabalin kami garod nga haan nga akulek. Ha kami nga mabalin. Yes, ma'am. Ha kami garod nga, mabalin garod nga haan kami nga agpadet yun tayo. Ito'y nga kaso. Violating Kaya administrative nga, order sir, di ka 152. nagkulik. Nung, kisag pa nung when garod, so mabalin nga hanggang nga agpadet yun tayo. You know, medyo pinaibaga ka ng nagpanpangunot ang kapag na si Kaito. Kailangan tayo di ordinance ay sigatin tayo itikwa. Hindi saksyon na yung mga kolekta. Kasi tururan nyo. Even the EO, we can always send the mayor na hindi ikatin mo sa EO at at saksyon na dyan yung mga kolekta. I mean, ang barangay bigan, no? Hindi natin not sort into the office. Ibaga tayo marami na tayo na dapat na trabaho tayo. Even the barangay treasurer, yun na, parang ang sinasabi mo dyan, ayaw mo mangolekta kung walang sanksyon. Parang logical na practice yung pag ganun no? Nagsasabi nga kitanggat ko nagamanin si trabaho. Ano ko mga kasdihat yung panas. Anya ba si pagsayaan si barangay ko ba? Yes, Garot, Gwen. Wala to. Something na nabili mo, biro mo na what is the sanction? Yung multa na, no? Kaya tayo nga, ma-address at the solid waste management problem sa barangay tayo. Nagpintas na pati, scheme na aramitan da. Aramitan da ka trust fund, meaning you will not go through the usual na pa. Di ba nag-regat yung mga irawat ni Kwarta, wag na nagkakit sa general fund tayo. O sa palay, yung mga transfer fund sa road, all you have to do is to make a resolution. Katlo, o proposal, katlo makastos mo, di Kwarta nga bigay. Problema na, awang mati, ang bantay si Kwa, ang bantay si Basura, nakaduda si Lumablag Sing. Kasi di mo ko na tayo, nasa di Kwarta tayo makolekta, we can hire additional personnel na katulungan sa iyo barangay. So, as na-expert na kayo, at talagang bigay solution dita, hantay mo kaya na i-apit because we know sa mga additional na trabaho ang mga kasi sa nagpanpanunod tayo kasama. Otherwise, ipakakit tayo rin na sinaksun na ang kolekta kasi kasi kaya tayo. Yes, sir. Good morning. Siguro yung problema ng mga
treasurer. Diba ako consular meron nga samahan ng mga treasurer. Dapat yan pinag-uusapan nyo. Yung presidente nyo, dapat ang sabihin ng presidente nyo, gawin natin yan dahil trabaho natin lahat. Kasi meron kayong sarili asosasyon eh. Parang sinasabi nyo na wala tayong pakialam, kahit anong sabihin nila, huwag tayong gigilos, hindi dapat ganun. Buwagin na natin yung treasurer, alisin na natin yung mga presidente, lahat ng members nyo. Kasi ganun na nangyayari, hindi maganda. Sapat ng punong barangay, sinasabi lang namin palagi, kung ano ang order sa taas, susundin natin lahat. Walang excuse sa amin. Kaya nung nagkaroon ng kautusan si Mayor, at sinabi ko sa barangay ko, simula ngayon, umikot kayo kasama ang treasurer, kasama ang secretary, kagawad, walang excuse. Basta wala kayong ginagawa sa trabaho kayo, gano'n lang po yun. Dapat po, gano'n lang ang mangyari. At ang pinaganda nito, sa barangay natin, napapansin niyo ba ang auto scoring? Pag kukuha ng clearance, titignan natin kung saan nakapira yan. Pag may utang sa basura, huwag mong bibigyan ng clearance. Kaya na parang may clearance eh. Diba? Eh, nakatulong sa atin na malaki yan. O, kung wala kayong mga sensors, anong ginagawa natin sa barangay? Ganun lang po, kasimple. Pasensya naman. Sir, good morning po, Sir Patrick. Sir, may problema po kami. Ano naging road? Kasi ito na ang problema namin. Yung one-day collection natin dito sa Along Nagilian Road, napapansin natin, parang hindi yata maganda. Dahil marami nagko-complain. Dumadaan doon, tinatambak yung mga basura doon, bumabaho. Naglagay kami na no dumping. Ninakaw lahat. Tinanggal nila lahat doon sa Miraculetos. Ano ibig sabihin doon? Talagang hindi yata talaga tayo susunod. Dahil yung mga basura doon tinatambak talaga. Araw-araw yan. Paano na kung sasabihin natin Saturday lang ang collection yan? Mamamaho po yung along naging yan doon. Hanggang doon po kila Sir Makatagdan. Hanggang doon sa pababa mayroong basura. Kaya sir, paano pwede natin ibalik naman yung kahit 3 beses na collection? Huwag naman yung isang beses. Ano sir? So, yun lang po yung naman natin. So, sa mga treasurer, good morning sa inyo lahat. Thank you. Yung question na, ang question mo doon, mukhang naging nagiging tambakan ng basura ng ibang barangay. Tama? Mag-post ang ito ng tao. Sir, yung pandaw, through your may babalik na pera mo. Yes, Mr. Nelson Hamsado. Question pa ako na directed to Mama. Tapos yung legal lahat, nagpa-diputado yung treasurer, nag-dupitize naman ng special collector through sa pulang barangay resolution. Paano kung yung special collector nawala ng resibo? Is the barangay treasurer still alive? If your special collector is deputized, he will be liable for the receipt. Yun ang difference. Hindi na yung treasurer ang liable, yun ang deputized special collector. Ano resibo kasi ako hindi pa na-deputize. Kasi maraming treasurer na nagsusuport sa akin na yung sa koleksyon daw sa treasury, pinapaat pa yung pag nakasulat naman yung koleksyon, pinapaat sa ating basin. Paano yung matatanda, hindi alam gamitin yung ating basin? Dapat yung nag-accept nung ililingit na payment, sila nag-accept. Hindi pa yun.
treasure na mag-limit ang pagkwan. Kwan lang yung ma'am. Parang kumita. Sana Oo. Hindi nagkita na Si Ma'am Santos. kamali ka pa. Good morning po sa ating lahat. Ang question ko lang ma'am, kasi kung minsan nagko-collect kami ng barangay clearances, tapos ang sabi nila, yun nga, ang procedure, hindi sila makakuha ng barangay clearance unless they have paid their household garbage fees. Ang question ko po, kasi kung minsan dito na daw kino-collect yung fees na 240. Paano po namin ma-distinguish kung collect nga po namin yung i-exert namin yung effort namin para ma-collect sa kanila kung sinabi mo nila na dito na mo sila nagbabayad ng More aggressive to the collection. Gusto nga abing more tatay na kaya palang si barangay. Nang-issue si barangay nga dagos. Pakiran, dihan, di garbage fee sa daan bayan ito iti bayan. Titap no, makinabang si barangay. Expert lang din naman. Atin mo, business permit. Di ba din sa party business. Nainag mo na. Ma'am, before your coming in, hindi na daw katutay, nagtutumpungan nila sa ilang galing mabaling na kolektahan kayo si household na, not na si business. Okay. Magaling mang tatay, bring out si Benji sa. From now, pagkat, i-discourage na, di ba, nagbayad na ng DCP Treasurer's Office. So they will be sending these people of ours to the respective barangay. Thank you, ma'am. And also, magaling na ma-notify kinya nito ka nga na ikabi DJ bank account ni DJ collection para ako mismo no manuliya sumusunod sa kunan gamin di treasurer ko DJ statement DJ bank nakakabing nga agad ni sumusunod na pa ito pero madimi ang mono nagapan na nga. Dapat may Thank you. may duplicate. May notice niya, notice. Notice of funding. Kasi yung makita yung bank statement yun. Anyway, padasan mi na i-post say office mi no kami na nani surot iti garbage fee. Bueno, may mesang. Alam mo, sumaya, ano, signal, Organization ng barangay, sino na? Verification lang po kasi hindi ko pa na requirement po na mag-pag-pag-pag tayo. We also have to submit the household census. Ngayon po, na-mention po ni Ma'am Marimaya, yung na barangay, wala po kami doon yung first na nag-pag-deputize po ba kami, sinabit ko na po yung census for the South Valle kung dahil hindi ko naka-aming office. Kailangan mo ang i-pag-stress yung sa office. Mag-submit ko nyo kami kayo sa office na. Okay. Accounting. Ma'am, hindi ko kayo. Kasi si Kawan na expert. Good morning po. Kasi sa amin po, ang nakalagay nga dito yung treasurers may collect only from private residents, households, and apartment residents, ma'am. So, nung naniningil kami nga dito sa mga apartment, ayaw na nilang magbayad sa amin kasi nga nakakolect daw ang city sa kanila. Each apartment, they are paying 250 each. So, ayaw na nilang magbayad sa amin. So, anong gagawin namin, ma'am? Siguro hindi may nagbayad nagpapaabang, diniyata na matituyan. So, it's why yung sinabi sa mga sakbay na pinagpakolek sa kolek sa barangay, ang mga sarapay nila. Lumabay man sakbay yung kapatid na nagbayad na, kasi yung matalaga na sa official. May salamat. Mapadayaan sa iwan. Sana tapos Kabayadan lang yung borders. barangay na lang yung Kaya may credit fee, sitting or the barangay tima. May consent ka. No, JB. Sa takas ng party business. Kay garbage. Operators na gano'n na nag-request sa barangay na kami nagbayad na sa o sa mga household na hindi ba pwede i-require nila humingi ng certification sa city treasury
Yung resibo, well, hindi ko na pinabayaran. Malapit ko. Good morning po. Before that, ma'am, yun bang ba binabayaran nilang garbage fee in operating an apartment? Kasama pa yun sa binabayaran nila as business? Ano ba yun? Baka yun kasi. Nagpapaabangat, sir, ada tibeta ka business. Dahil abang siya kasi sa mga family at bayan na siya. So we have to understand sa paano pa hindi pinayagan lang ibang pag-asa. They personally they're operating a business. Nakakasing si EO ni Mayor, number 3. Number 3 they now therefore kunana. So at that time, nakakasing each married child, father, sister will be treated and shared as separate households. Every 4 borders shall be considered a household and also to be charged separately. So we can judge. Dito naman si Damagit Mamunura. And natigay mga taon nga matapol upat yung order mo. So they will be considered as a household. No may mga border. Reality po. May sa room, may no tao si pagtungtungan sa hindi mo. Tao, ano? Kita ko nga din data. No separate unit, may sana, 1 household alay. Nang naging cases nga, makisigyan na ayan iting nag-exida, matapos nga upat ga before they are considered 1 household. Naklaro din kada tayo, na-explain ni Mama Maya. Puri may sana nga tao, may saka unit, matipagpagyanan na, considered as 1 household. Now, kaparigan, may saka room ka, Ito. Nam. Spacer, basta upat na, may saka household bigayan. Na ito ay general security data. Tadi ada 5 isang room inumda. Bali sa definition 4. Paano yung dalawa? Kaya ang suggestion ng landlord, how about yung gawin na lang natin 5 pesos per person para 20 rin yung plan. At pagdating tayo siya pa isakbay ka nga. Paano yung dalawa? I'll get your decision if my query is answered. I'm satisfied. We have been patient and we've been aggressive at the same time for telling the people in the barangay to pay now the household garbage fee. But then, adalas sa begini, nagligat nga mangibat si Portada. Even though it's only 20 pesos, nagligat ang ibatan. So what they do is that agbayad na aputi 20. Now, we also, ano sa may mga kolektaan may 2020, but then we give only acknowledgement. Pwede po ba yun? And the exact time na nila-ornong na ni 240, then that's the time that we give the official receipt that comes from the board. And another one po, I will be obliged to clear yung Batanileo October, November, December. Another one, yung government building, because I have government buildings in my barangay, Gana Mansion House, Senate Speakers, and so on. Can we also collect from them as 1 household for each public building, or maybe mga kung ilan sila, yung mga partakers po. And not only the partakers, but the workers inside the mansion house, Senate, and
Opo. Opo. Tatlo po yun. Thank you. Kung din yung treasurer ko, kasi nagadumot no, committee resibo per 20, mabiyete may gusto yung resibo niya ako. Kami nga agresibo sa ako papilis na ado sa Estrada. Naibos na sa Agus na talaga. Tapos ado pa yung trip dyan. Dumba ka po. Ay, di kahit na, di mo. Well, anak mo. All naman. Mapalit pa nga makikabin sa provision meeting at exemption dahil siya identified na entitled nagiging 44 pesos ito nakapatula pa yung barangay workers at parang konsultado ito voluntary lang yun workers tayo ako ito naikap. So, siguro mga yung workers, sabi yung workers, pagka-sali-sali kang susunod, sali-sali ka pa pinyata ng household. Basta household na pati focus na yung household. And also, the soldado here are considered as one household. Okay, magadugan ang Workers, by the Subay Barangay and but they don't have any barangay. Dito yung sila. Opo. One. Pag yung masibasungada ako, masibasungada. Uray naman yung presidente, masibasungada. Mawag kami mga kayang collection sa iyo ma. Yung kasawat yung legal basis sa iyo for collecting ang plano ng tabak ko pa yung pag-problemahan. Sir, po daw. Apay, kaslakan na lipatan nyo, di dapat mapagtutugturan tayo ng 70-30. Kung nalipatan nyo, sabali mo, tipag bagayong. Amo yung gawin yung sabi niya. Ay, ningkot na sama kayo namin. Mas mataas na yung ordinansa. 2003, sudah na kita sa pwede, ordinansa tayo, pag-gabi sa kasi pa nakawat ko, from 2003, hinggang 2011, awan sa ating barangay na nag-collector niya. Nagdaman sa bro. Ito nga nagdadoti isong rumwar, at ngayong 2011, effective October, nakagkaman na nag-rumi kayo. Kasi siyempre, lang pwesto nga dati ordinansa, yung nabayag na kasamong kitang tao, o nilagay paparparehas kung opisyal nga nabayag, handa sa among at talayang bayta. Kaya siguro, si may sana nagkurata na ito, inakurata yung una niya yung pa-implementar sa country ko na yung tatay. Hindi yung census, dahil hindi may sa hindi nga rinararan ko, hindi may sa meeting na narigat yung census gamin ni household. Nung uray naman kayo, kakarilakan tayo sa lalpas mo. Mangut ko mas, bigyan rin namin si kakadwa dito eh. Nakakabit yung treasurer. Isipitan ka nung pinarigat ko sa trabaho na. At pa ito nga narigat sa oras siya kasi kitak yung treasurer ko. Mikas, lamang ko na mabaybayaan na yung mga na. Ang anak pa yung na ron. Ang kaating na awang biyayan yung na. Ito maminsan, yun na yung barangay ko. Kung pa itangin, ilang na anak. Tapos dapat alkoholik kain, si Bayan, si Basura. Di pwede kinarigat na. Ito siguro na yung experience. Sabihin tayo mo si Duma. So nga, amot siguro nga rigatel, the treasurer's office,
na 30% di lumang kanya di bali ko ugali ng 30%. At ang kandingikas ng kulpulita. Thank you. Patulong sa pagdin, ibagali ang tulaw. Sa kumusik, kinaan yung mga kanusan. So din baga na prior to the release of the administrative order, o to na bayag kita mga ordinansan, awan man si makulkulek. At daman sa kabasi. So, kakarkarong awan si mapanmatag yung BCT. Business lang tayo. Like ako na yung, okay nga ro, sige na kami na kolekta, kita nyo matando 70% to may kalamati. Instead of 30%, nata kami mo si ang legwork. And apart from that, no, okay lang kinibang ano sa di kami at the additional incentive tayo, di ba? No, 80 to 89% at the 15% na collection. And then no 90 to 99, 20%. No 100 and over at the 30%. Now what we are proposing, apart from the 70%, at lahat na kumamit lang iti additional incentive. Ma'am, it would be, if it is okay with you, then doon lang ibang panunutan. Kasi no, ang mga nanyaman di ka panunutan sa Tuma, apart from the 75%, at no, at lahat 70%, at no, at lahat additional incentive, 5% ko ba iti mapano, at the 80 to 89 na percent na collection. 10%, no, 90 to 99, and 15% to 100 and over. So meaning, 70% plus 5%, 75. Imapan di barangay, no, the collection work at 80% to 89%. And then 70 plus 10, ang balin na 80%, itimapan kanya, no, the collection efficiency at 90% to 99. And then another 15, that would mean 85% imapan di barangay, no, 100% the collection mo. So diyan di pagpanunutin, no, may propose ba, no, dati ko na sa ating body, and at the same time, reaction of the City Treasurer's Office. Sir, actually, some of the service officers is inside ISO, it's a Sakulian and the Lord. As mentioned earlier, agumot ng critical social PCP, pag-download ang garbage truck, na in the sense of the data right now, truck, where the trade doesn't need. But anyway, kita ang talaga na later mag-collect ka. And then ladies were not to make some recommendation later. Yung iba yung collect ka, yung pwede na lang. 70% lang naman eh. Anyhow, thank you mo muna sa City Treasurer's Office. So din baga na pagtutulungan pa ng City Council. The purpose of this consultation is to get your opinion tayo sa ipasok pa ito man. May pakatay lang giliris di mana niya ako galyente. May sarili ka barangay captain na implemented the parking fee at the nagandang garbage fee. Yung tema si may share na nakatid. Good morning po sa lahat. Nalipod 2006, yung beginning na nag-kukulita si 2007, si garbage fee. But reaction ng tao, hindi na kami kung saan yung kukulita kami, yung pinagdo mga barangayaan. Kasi mo namin, we are just following implementing the law. Ito nga maragsakan kami di 2011, i-enforce ka na talaga namin implement the law. So maragsakan kami ng mga kaligatan ng nagkolekta because almost lahat ng mga tao ay nagbabayad. Ang problema lang, tamad silang pumunta sa barangay hall. Kaya we sa amo na basol nila ito, ibaon min na ito street sweepers mi, nga mang kolekta ka rin niya, i-activan niya barangay hall, yung sipan ni ako, treasurer, tanong, dito yung na kaya timan sa bulan na bang sa amin sa nagtibal balay nga may sanisipo, tiugtong na. So we need some remedies. Anyway, ang mga mapupo na nilay kwarta, sa nilay gusto di ko na nilay sa tayo na nagsaong nga, urnungan nilay kwarta, so kada maging niya tao. At kaya mga handa na siyempre sa urnong sa lumaktakon sa kanil, nandun isang resibo. Kung hindi ba, di ikan yung nadabos sa resibo. So it is a matter of understanding between the collector and the Makulit,
Kata inaramid ni mo dyan, inaramid ko at amo, lumabay ko sa barangay. Ano na lang yung ito dam sila siya. Pinso, Nakalita duma. si problema lang din yung pinso. Kaya po yung family, isipin mo na yung pinso, 80%, 90%. Kinalaban ko pa yung ito. Kambing go, how could we iwan ang question ko ulit? Yung napano mo dyan sa tao. Kaya marami kami man sa bali man yung naristaan si tao na gano'n trabaho na itan. So again, that is the reason why I am strongly supporting the proposed ordinance. Na lumabalik ko si Vinci at lumabalik sa akin na rin yung pagkatuan barangay. Lalo naligat si Pulikta si barangay. Pulikta, naligat. Kasi basta kung hindi ko na niya ako lumabalik ko kumagod sa ibig karoon na sa barangay official ng pares ni barangay. Antay na pagbayad. Kalau dia itu saya kira di barang itu We will take note of all your comments and we would like to receive for the effort Mereka sisi orang siap kayo di sini supaya nagsabi mo sa ito na ako census na. Sa bagay hang kami mag-explain ko ako nga kita nino sino yung nagbayad na nagan kaya sino yung naghaan ang nakasipin ko. Bilangan nilang the number of households and compute your collections on sila ang parang Kung nagsukat iyay ni tao nga nagyan din nga balay, basta nagbayad iyay nga balay, okay la. This is considered as part of the collection. So, sir, regarding your dikunayo nga libre iti barangay official, ipadanon niyo ijay authorities data nga ipapadayon. Although, dapat yung ang amin, our workers in government, and I think we should be the ones who should comply with the law. Income statement ni away di barangay na dyan basura. Alin? Ang talagang aparang do away di collection tayo barangay. Ngayon hindi pagkaamong di masip na mga kaputi wal pasa. Local collection sa ating pag-bola na iyay. Inayon ka na iyay na clearance. Kaya kami na kumadami sa awan na niya na nga binigay. Gusto ko na niya ako binigay. Nga awan na specifically specified dyan. Yesterday, 439 yung kami account 439. Nakakabit siya yung prices yung base fees. Basta yung account 439. Itain nyo sa yung suspension. Sir, excuse me po. Kung hindi pa po tapos yung financial statements ninyo ng 2011, hindi nyo po talaga makikita. Kasi nag-credit ni Sir Bala, December. So, noon pa yung financial statements yung 2011, hindi nyo pa yung talaga makikita. That's the Stanley J. 439. Yes. So, okay, hanya pinaibagan ni ako ganyan si Tatay, ibagan ka ng tao nga ang kanay butos isuda, ang kulit ka na si garbage, nga isuda mo, tika na nga may butos na sa. And then we would like also to appreciate again ni Apo Bundang, nagtakal si Barangay Tiya. And yet, nakasabit na biman tayo iti household census na. Sakat mababainak pa sa naglapit si Barangay Bundang outside. Siguro, okay. Before 20 minutes, okay mo? Magkatigat po, sir. Mary Ann, treasurer po. Baby, ayan si treated as a trust fund ayan si Salud Sir ko muna. And kung na ni ma'am, nga mabalik nga may disperse na ito through a project proposal and it will go to direct resolution gaya ma'am. Resolution.
Ma'am, the resolution nga na dahil, basta isubmit nilang kay accounting, whatever it is that it contains relative to garbage, maprobaran yan. Awan i-approve ko back to the kwan. Kasi they issue the as treasurer, papers go back and forth. So, does it mean that since it is treated as a trust fund, the way it will be disbursed is through a resolution from the council, we present it to accounting, good as it can already. Silang difference na dahil si ma'am sa budgeting process na. We do not go through the budgeting process. But in the disbursement of funds, we go through all the rules and regulations of procurement, budgeting, and all other pertinent laws. Nasa nga ma-exempt na po trust fund, the same issue. So ma'am, the second nga, kahit ko nga i-point out dito is, HMT resolution ni Apo Mayor, remittance of collection shall be done on or before 4 o'clock, that's number 8. Remittance of collection shall be done on or before 4 o'clock p.m. daily at the office of the city treasurer. Ma'am, when we had our forum before, we requested, when we had a meeting with the treasurers ko, we requested na wag naman po daily kasi hindi lang din naman yun yung ginagawa namin and it has to be limited before 4 o'clock. We requested na yung sa wag lalampas sa 500 dapat ang hinahawakan ng isang treasurer or we limit it as soon as possible naman. Wag naman po sana yun na maging daily po. And then, on number 5, I have, like, ang pamunukas ano na ito but some do implement it. Yung penalty po, ma'am, sa dinaladong magbayan, because it is said here that it's before the 10th of the month, after that, you penalize. However, itong mga kabaranggayan ko po, basta di ba isi niya, wag done. Awanin nalipatan ng data penalty. So, I don't know if, since you said this is an open forum, may I just request na siguro, wala na yung discount, wala na rin yung penalty, pero magbayad penalty. Kasi kasi man at kwenta na yung penalty. One. So, nung mabali naman, i-reconsider the guide. Yung gawin sa penalty, bawal sila yung pati sa ano na kaya sila para I think we go for the discount. ang service ko yung bayan, pati ito na nga ito, palablaro, how about we get naman the 260? Pero, isang suggestion lang. And I'd like to, kung yung sinabi po ni Sir kanina, kanina kasi ulit report media accounting naman kasi paper taping na. Gusto pa natin nila may paper taping yung sinasabi ni Sir kanina. Dito sa accounting ay sa... Taylor. No, awan ito. One month. Gusto niya pala may paper taping. Tapos pag sinabit mo na yung report mo, pagka yung 400 na collection mo, kaya na 400 exact. So, syempre, di barangay, bati mo yung stage niya, di 500 yung dala mo, ano na naman yung tanggapin? Gusto niya, papalipan mo muna, ganun. Exact. Medyo piman. Sir, going back to the 70-80, siguro before we finally insist of the 70-80, yung like market 80-20, may we be clarified as to the real state of the garbage problem in the city. We would like to know because I don't know if the city is lying to us because I told you a while ago, Mr. Oro came to me and telling me, Kat, i-contain mo kailang man dyan, nabubulok mo ta, hangan aprobaran yung negotiations ng Senate Engineer Center ng PIL. Hindi ba nililos na PIL also insist the basis of the 80-20 later on? Wala. Should be rationalized. Yung question natin, okay naman sa inyo, di ba? Yung may problema natin ng konti, meron pa tayong meron pa tayong mga tipinti na hindi pa babayaran ng apat. Ano yung totoong sitwasyon ng basura sa syudad? Because we are saying 70-30, 80-20. Para ba sasabihin namin yung 80-20 na or 70-30, gusto lang malaman kung ano talaga yung sitwasyon ng garbage collection ng ating syudad. Do not try to ask barangay captains. Kasi pag parang collection, sabi nyo, yung truck, we would like to know the real state garbage problem of the city. Okay, great. So, i-start natin siguro sa yung mga kapituhan. Yung unang-una,
may problema tayo sa waste generation. Kaya nga, lumalabas na ngayon kasi sabi nyo kasi, realize, sa waste generation, meron tayong problema. Walang nagbabawas ng basura. Mabuti nga, merong brewing, city ordinance ngayon, na ibabalik niya na kung pwede, iba na yung plastic. Tama? Kasi ang use ng plastic, makita niyo pag nag-market kayo, pag uwi niyo sa bahay, sa banggera ng lababo, ang dami. After na ibukbok niyo yung mga kanina. So, meron tayong problema. Hindi ang city ang may problema. Problema sana tayong waste generator. Di ba? Okay. So, sa ating collection naman, so far, ang compliance ng barangay, yung mga barangay na good performance in terms of waste segregation. Alam niyo naman siguro yan sa mga barangay. May pagkakamali kayo, may pagkakamali rin kami, di ba? May shortcomings kami, may shortcomings kayo. Alam ko yan sa mga barangay sa inyo, may nagsasabi na, Mr. Cervantes, ang mga tao mo, iba ang sinasabi. Kaya kami sa barangay, nalilito. Unang-una, kasabi ng mga tao namin dyan, na, kasi may mga volunteer tayo, no? Huwag na po kayo magsisigil, kapitan. Kami na lang magsisigil. Alam ko yun. Problema namin yun. Meron din problema sa mga barangay na yung mga residente na talagang hindi na-comply. Lalo na yung iba yung malapit sa ilog. Instead of dalayin na sa pick-up points, mabuti na buksan bintana, puro wak sa tubig. Di ba? So, meron na yung problema. So, that is in terms of collection. Sa storage naman, meron din tayong kalokohan na nangyayari dito. Sa storage, para makuha ng basurero, yung iba na hindi dapat ulit tayo ng basura, pinatago yan. Alam niyo yan, pinatago sa plastic. Di ba? Kasi ang sabi nga, binubukok naman ng basurero. No? So, may shortcut tayo. Yan. Ngayon, ang isang problema yan yung ating disposal. At present, ang irisang transport station natin, di ba, close ngayon. So medyo nag-iingat tayo. Masama ang load ng ibang mga residente natin na ang garden waste nila hindi na-pick up. Putang ina nyo, bumili pa kayo. Sabi pa, sabi pa na, bumili pa kayo ng ERS, hindi naman mapakain. So ang ERS talaga, ang capacity niya is 48 tons lang. Eh ang ating nagugulok na pumapasok sa downside, umabot ng 57 to 60 tons per day. Di ba? So, meron tayong overflow, meron tayong excess. Di ba? So, kaya ang ginagawa natin, yung mga garden waste na pwede namang tagtadin, gawin na lang, mag-ipit sa mga bulaklak, huwag na natin tuloy tayo. Ang priority natin ngayon ay ang kitchen waste, yun ang mabaho. Tama, di ba? Pero may mga gumagawa pa rin tayo ng mga barangay na nagtatanim sila ng mga porto. Laki-laki na pagka-ihiga ng magagalit sa basura dahil hindi natin nakolekta. CCC ngayon sa ERS, hindi mapakain. Hindi talaga mapakain dahil hindi talaga natin kaya dahil nag-overflow tayo ng compostable materials. Nung kapanahonan na buwan ng February, March, April, May, wala tayong segregation ng collection. Di ba nag-start na tayo September? Ang pinapakain natin sa ERS, konti, 13 tons lang. Yun yung galing lang sa palengke na matino ang segregation sa hangar. Sasabihin ng iba, walang silbi ang ERS na yun kasi 13 tons na pinapakain. Eh anong magagawa mo kung mag-segregate ka pa rin bago may papakain? Matapos na yung 16 hours, hindi ka pa makapag-load. Dahil ang ugali natin dito, pag naglinis ka ng isda, di ba, ilalagay sa plastic. Di ba? So, pagdating sa isa-isa yun. So, yan ang pasana. So, meron tayong pagkukulang ng konti pagdating sa segregation, mandatory segregation of source. So, ngayon, nung na-close na ang transfer station natin, naghanap tayo ng staging area, may nahihirap tayo dun sa Wari, sa Portlet, sa Portlet. Ang nag-aawal doon ngayon ay ang Protect. Yun ang ating track. Pero medyo nag-iipit na tayo. Kasi ang Protect, ang gusto niya lang, residual waste, ang kukurektahin. But then, ang hirap mo, i-disaggregate ang residual waste at saka nabubulok. Dahil nga tira mo, ang dito ka ng isda o yung lahat ng pinag-isan mo ng buhay, na nilagay sa plastic, ibig mo sabihin, pipili pa lang doon na wala tayong ng power. Kaya dapat siya pakiusap sana natin ay sa household sana, sa source, doon na sana i-segregate para hindi siya na mahirap. Ngayon, ganito, ang isa, ito ang question ni Kapitan Oy. Ang mga basura sa, hindi ko na mapagiting barangay, sa ibang barangay, na hindi na kolekta kasi schedule dahil may gagawin nila sa gabi, tatapon nila sa Nagilan Road. Problema ngayon, Kapitan Oy.
tatapon sa Association Road. Kaya si Kapitan Lakitan, saka si Kapitan Juan ni Association Road, ang Association Road, nakita na ni Kapitan Marcubin. Sir, itong 6 na sako na puro mantika, hindi yan sa amin. So, yun ang isang problema. Nagpapasapasaan tayo ngayon ng basura yung hindi segregate. So, yan ang isang problema, sir. Na kung bakit naglilimit tayo ng compostable. Oo. Ano, sir? Ngayon ang may question. Ano ang proper na pag-dispose natin ng mga, yun nga, yung kitchen waste kung sabi nyo na hindi namin ilalagay sa plastic bag. Ano ang proper disposition ng para Yung proper disposition siya na ni City Ordinance 26-19. Kung mukhang mababago ngayon dahil mayroon ang brewing City Ordinance kung ito pa ng plastic na. Hindi naman masama na kung plastic. Hindi yung isang plastic na malaki tapos ang daming maliliit na plastic araw-araw. Dapat sana, yung isang plastic lang, lahat ang nabubulok sana, muna lang sana para hindi yung napakadami. Para pag i-pukpuk mo yun, container lang ang ito. May mga tao kasi dyan na ang ito ka ng isda, binabalot ng sanduban na halos 3-4 na beses. Tapos, ilalagay pa sa mga bag. Sa 1 week nilang, sa 1 week nilang basura, so ilang nabubulot, ilang maliliit na nabubulot na sanduban na maliliit na 3 hanggang 4, may binalong ilalagay sa Yun nga ang pinansa natin is, hindi ka usan na iban yung plastic. Pwede mo yung plastic pag-bibili ka ng mga wet products, kaya ng isda, ng curry. Pero dapat may bayong ka naman. Paglalagay mo ng mga plastic. Yung mga ibang hindi na kailangan ng plastic, ilagay mo na lang doon sa bayong mo. Mga vegetables, so yun lang. Para mabawasan. Si Sir Galinato, si Sir Pat, si Sir Marcelo, at saka yung luwakan. Ay, apik, ma'am, nasay na ba lang na? Sige, yung luwakan na i-comment, hirap ang tayo na. Then we will focus na the last minute kay si Conteco. Tugyanan tayo sa ay. Favor Roxer, 70-30. May pa, no? 80-20. Okay, awan si complain ko diyan. Suglanan tayo sa dajay function, ibagbaga tayo dajay nagkakapsat tayo. Nakadagi dajay barbarangay nga kurkulita. Higit kita nyo, di kayo ordinansa na na kayo na huwag magkagbaybayan. Kagamin, awan si function. Higit tinang natin. Sa salamat, at sa tiaso tayo muna yun. Pulis lupay, ang mangipon na. At nungay na makakagat. Kasi rin yung ordinansa. Nagat ordinansa, ang di mo't may implementar, tawad mo't tingipon na. Kahit po may baga. So, si kahit po Sir Vijay ko may atak din suggestion nyo na aday isang siyaw ng penalty ko day barangay nga hanggang nga kulkulikta. In fairness ka di Vijay, ang kulkulikta. Hindi ba? Siyempre, we are religiously doing our work. Kulikta kami, kulikta ko dito ito rin. Then, here comes a barangay, a group of barangay, pagkatapos, ang damot kayo nagkukulikta. Kami, kasi ko na nga, abay nga kulikta kami, gadumong katadamat nga kulikta. Tagamin awan iti, penalty pinong ang siyam. So, di ko na, siguro, di yung dinansa kasi may itayin to nila, kung na yung matatay nga, sige nga ron, no? Kaya siyo, kung aday ni Mayor, na aday penalties na, aday dayahan nga kulikta, then siguro na may bigat manan. Dadagi pang pasaran tayo, datamot si ordinansa. We know datamot iti administrative order ni Mayor. Thank you, sir. Tayo kami, ang kinatatayo nito, we are all mature people. So, if we just say, nagkatulata, ngayon pa yung ang Spanish, ang nalagay ang reward is Spanish. So, nasi-audit na si J.O. Mayor, hindi siya Spanish na tayo ng kalkulekta. Ito na yung reward na may mayat na positive aspect. So, let's say,
Uma, ng mga matapang transaction na paray tayo ng agad na Kung batak man ng mambedyan, at kayong napada-pada, nagpaparehas pang kikapanunutan ng tao, at damot digitay at the common sense na, yung common sense sometimes is not common to all. Yes, yung common sense sometimes is not common to all. At dati I agree with you. dapat siya adan na eh. So, dapat ka nga makawat. Bag pwede kita kapag tayo nga nababalanti ko agad. So, dapat yung mga dapat nagbayad. Nagrigat mong ulit pa dyan agad dati kung pagkabudyay nga